Yo, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, isa pong nakakabiglang balita ang bumungad po sa atin. Actually, kagabi pa sana to, no? Gagawin natin tong video na to mga babayan. Dahil ang ex-DPWH Undersecretary Catalina Cabral mga babayan, natagpuan pong walang buhay po. No, diyan po sa Tuba, Benguet, mga kababayan, at kumpirmado po no na wala na po itong si DPWH Yusek Catalina Cabral. May kinalaman po ba yan? No, ang pagkawala nitong si Yusek Cabral sa mga aligasyon o sa mga alingaw-ngaw no na nangyayari diyan sa mga budget insertions mga babayan. No, may kinalaman po ba ang kanyang pagkawala dito po sa kanyang ibinunyag no na 51 billion infrastructure project diyan po sa Davao City? May kinalaman po ba ang kanyang pagkawala no, dito po sa mga maanumalyang flood control? Hindi po na maiiwasan yan na isipin ng ating mga kababayan, lalo't siya nga po no ay inimbitahan sa ICI at hindi po siya sumipot ayon po sa balita. Diba? So, yan yun siguro, yung tumatakbo sa isipan ng ating mga kababayan. Well, kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, no? Ano kaya ang dahilan ng pagkasawi nitong si ex-DPWH Yusek Catalina Cabral, mga kababayan? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga palagi po nandiyan dyan, lagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana mga kababayan. Okay, so eto, no, grabe etong balita na to mga kababayan. At hindi natin alam kung ano yung iisipin natin no, sa pagkawala po netong si DPWH o ex-DPWH Yusek Catalina Cabral mga kababayan. No? Pero alamin muna natin itong balita kung ano ba talaga yung sinasabing nangyari ayon po sa investigasyon mga kababayan ng kapulisan. Right? Let's go! Ang update sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral mula sa Baguio City, may unang balita live si Bea Pinla. Bea, alam na ang sanhi ng pagkamatay? Marisa, ngayon hindi pa nagbibigay ng detalye yung pulis sa sanhi ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero dito nga tayo sa Baguio City kung saan nga naka-check-in daw si Cabral bago ang trahedyang sinapit niya sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet kahapon. Okay, so nag-check-in mga kababayan dito po sa Baguio City mga kababayan. Ito pong si Yusek Cabral. Sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, huling nakitang buhay si Cabral. Okay, doon sa mga kababayan po natin dyan na nanonood sa ating video, no? Ito pong parte na to ng Cannon Road, dyan po sa Tuba, Benguet, mga kababayan. Na sinasabing parang Cannon Road daw ito. No, dyan po sa bahagi na yan ng Tuba, Benguet, mahaba po yung ilog na yan, mga kababayan. No, abot po yan hanggang doon sa Lion's Head. No, hanggang dito po sa may boundary ng na yan, sa may baba na po, papuntang La Union, mga kababayan. Mahaba po yung ilog na yan. At yung ilog po na yan, mga kababayan, sa ibaba po niya, kung nandun kayo sa highway, so imagine niyo na lang po, mataas po yung parte na yan. From highway, papunta doon sa ilog, mataas po yan. At the same time, mga kababayan, malalaki po yung mga bato dyan. At hindi po biro, no? Dahil yung mga bato dyan talagang tipak-tipak, malalaki po mga kababayan. No, so kung ikaw nga ay mahuhulog dyan o maaaksidente, dalawa lang naman yung pwede mong kalagyan. No, ma-hospital ka na may bali-bali kang buto or ganito. No, posibleng ganito yung mangyari sa'yo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, namatay si Cabral matapos umanong mahulog sa isang bangin patungong Bued River. Tanong dito mga kababayan, nahulog ba talaga itong si Yusek Cabral
No, yun lang naman tumatakbo sa isipan ko, no. Kung nahulog ba talaga itong si Yusek Cabral o baka naman na-aksidente, nadulas, no, habang nag-iisip siguro, 'di ba? So, dun muna tayo sa part na yun. Igalang natin, no, yung nangyari dito kay Yusek Cabral. Pag-alas 3 kahapon nang magpaiwan umano sa Cannon Road si Cabral sa driver niya habang pabiyahe sana sila pala Union. Pinaalis muna ni Cabral ang driver niya, pero nang makabalik raw ito makalipas ang ilang oras, wala na si Cabral. Pumunta ang driver sa hotel nila sa Baguio pero wala roon si Cabral, kaya bumalik siya sa pinag-iwanan nito sa dating opisyal sa Cannon Road. Bandang alas 7 na ng gabi nang humingi ng tulong sa pulisya ang driver. Natagpuan si Cabral na wala ng malay at unresponsive sa ilog. Pasado alas 12 ng hating gabi nang ideklara siyang patay. Isa si Cabral sa mga personalidad na nadadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Nagbitiw siya sa pwesto noong Setyembre. Pinahaharap sana si Cabral sa Independent Commission for Infrastructure nitong Lunes pero hindi ito sumipot. Marisa, ngayon hinihintay pa rin natin na humarap sa media ang hepe ng Tuba Municipal Police Station para magbigay nga ng karagdagang balita o update tungkol sa investigasyon na patuloy pang gumugulong. Okay, so yan mga kababayan, no. So yan po yung nangyari, no, do sa kay dating Yusek Catalina Cabral, mga kababayan. Ayon po sa report, no, eto po nga si Yusek Cabral ay galing po sa Baguio, then papunta po ng La Union. Nagpababa po sa driver, no, dyan po sa parte na yan ng kalsada o highway po ng Tuba Benguet, mga kababayan. Tapos iniwanan daw po siya doon, no, netong driver. Pero sorry doon sa driver. Hindi ko lang pero baka maging siya, suspect din siya dyan. Kasi syempre, tatanungin Diba? Tatanungin ng mga kapulisan yan dahil siya yung huling kasama. But anyway, no, so ganun nga yung nangyari. Iniwan siya doon, umalis yung driver, binalikan, wala na siya, bumalik yung driver sa hotel. Then after noon, nag-report na, no, sa police na nawawala na nga. At ito, nakita na nga po si Yusek Cabral doon po sa bahagi na yun ng ilog ng Tuba Benguet, mga babayan. Pero sino nga ba? Ito po nga si Yusek Cabral. Okay, so kilalanin natin si Yusek Cabral, mga babayan. Pero bago yan, ito po, no, dito sa na to, sa GMA News Online. Okay, so eto mga babayan, ayon po dito sa GMA News Online, eto po yung nakasulat yan. No? Alamin lang muna natin ang konti lang naman, mga babayan. No? Pagdating po dito sa budget insertions, kasi ito po yung pinag-uusapan Diba? Dito po kay ex-DPWH Yusek Cabral. Mga babayan, nakasulat dito, no, on September 7, Senator Ping Lacson, chairperson of the Blue Ribbon Committee, dropped a bombshell when he revealed that a staff member of then Senate Minority Leader Tito Soto III allegedly received a call from Cabral asking for an insertions, mga babayan. So, nagtatanong daw po ng insertion, mga babayan. The Yusek that I mentioned to have offered our Senate President to make insertions in the 2026 NEP vehemently denied it to her new boss, DPWH Secretary Vince Dizon, and to his face at that was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Yan po yung sabi. No, neto pong si Ping Lacson, mga babayan. At a House hearing on September 9, Cabral also confirmed the 51 billion infrastructure projects for the first district of Davao City during the last 3 years of former President Rodrigo Duterte's term, mga babayan. No? Sino po ba ang congressman ng first district of Davao City? O, kayo na po sumagot niyan, ha? Naka-receive daw po ng 51 billion infrastructure projects ang First District of Davao City, mga kababayan, sa huling 3 taon ng former President Rodrigo Duterte. Okay, so yan po yung pinag-uusapan dyan, mga babayan. At ito po, kilalanin natin, sino ba si Yusek Cabral? Let's go. Nasa sentro rin ngayon sa usapin ng korupsyon si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Siya raw ang pasimuno sa umano'y budget insertions. Pero bago maging opisyal ng gobyerno, sino nga ba si Cabral? Alamin sa agenda report ni Hannah T.
Ginisa si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa di umano'y pag-zero budget sa flagship o priority projects ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, no? Ilang halimbawa ang road networks at internet bridges sa bansa. Napupunta raw kasi ang pondo ng Bakit kaya siniro budget niya yung mga flagship project ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit niya siniro budget, mga babayan? Yun yung tanong doon. Bakit siniro budget ang mga flagship project ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Isa yun sa tanong natin eh. mga ito sa mga proyektong tila pinagkakaita ng iilan tulad ng mga umano'y guni-guning flood control project. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek, kaya namin pinopoint out ito. Sagot ni Cabral, baka si dating Secretary Manuel Bunoan ang makakasagot nito. Pero si Cabral ang nakatoka sa infra-planning ng ahensya kasama ang PPP projects nito. Nakilala si Cabral sa pagiging kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng DPWH. Nitong weekend, lumitaw na si Cabral ang lumapit sa staff ni Senator Tito Soto para sabihing magsingit ng gustong isingit sa 2026 national budget. Grabe, Ayon no? yan kay Senator Ping Lacson na kalaunan pinatotohanan din ni Soto. Sabi ng isang insider sa politiko, ikinagulat daw ito ng mga taga-ahensya dahil masunuring professional si Cabral. Low-key pa raw si Yusek at may pagka-good soldier ang work style niya. Dati na rin siyang namuno sa termino ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson noong Aquino administration. Retain din siya sa pwesto sa termino ni Senator Mark Villar at kaka-resign lang na si Manuel Bunoan. Pero nalagay sa floating status noon si Cabral sa panahon ni dating Acting Secretary Roger Mercado dahil sa di umano'y funding error sa panahon ng Bagyong Odette. Kilala sa modest lifestyle si Cabral ayon sa source ng politiko dahil sa di umano'y pag-iwas nito sa flashy jewelry. Pero may isang pagkakataon umanong spotted siyang nakasuot ng Valentino shoes na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Base rin sa paghahambing ng BNC sa ilan niyang footages noong 2019 at 2021, noticeable ang pagbabago sa facial features ni Yusek pero wala pa siyang komento tungkol dito. Respetado rin ang academic record ni Cabral. Isa siyang licensed civil engineer na may doctorate sa business management, public administration at urban and regional planning. May master's pa siya sa business and strategic economics. Noong 2021, ginawaran siyang professorial chair sa Engineering Science and Technology sa PUP. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Kongreso tungkol sa di umano'y insertions sa 2026 budget proposal ng DPWH. Okay, so yan mga kababayan, no? Yan po si Yusek Cabral. Grabe yung ano niya, no? Yung merits niya mga kababayan, no? Imagine ninyo, licensed civil engineer, may doctorate sa business management and public administration at urban and regional planning. May master's sa business and strategic economics at professorial chair sa engineering science and technology sa PUP, mga kababayan, no? At nakikita nga na talagang low profile po itong si ex-DPWH Yusek Catalina Cabral, mga kababayan. Kaya magtataka tayo, bakit po nangyari yung ganung bagay? Diba? May kinalaman po ba yan? No, ang pagkawala netong si Yusek Cabral sa mga aligasyon o sa mga alingaw-ngaw, no, na nangyayari diyan sa mga budget insertions, mga babayan, no? May kinalaman po ba ang kanyang pagkawala dito po sa kanyang ibinunyag, no, na 51 billion infrastructure project diyan po sa Davao City? May kinalaman po ba ang kanyang pagkawala, no, dito po sa mga maanumalyang flood control? Hindi po na maiiwasan yan na isipin ng ating mga kababayan, lalo't siya nga po, no, ay inimbitahan sa ICI at hindi po siya sumipot ayon po sa balita. Diba? So, yan yun siguro, yung tumatakbo sa isipan ng ating mga kababayan. Well, kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, no, ano kaya ang dahilan ng pagkasawi netong si ex-DPWH Yusek Catalina Cabral?
Okay, so yan po. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At syempre, comment sa ibaba ang inyong mga opinion at magkita-kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.